Hello po. Magandang hapon po sa lahat. Kamusta po kayo? Malakas po ba? Mahina. Namiss ko po kayo. Lagi kasi kaming nasa labas na Enzo. Naka-online. Ayaw pumasok. So, praise God po. Ano po? Ito na lang. Ito na lang po. Sige po. Wag na po. Okay po. Yun po. Namiss ko po ang nasa loob naman for a change. Okay po. I hope po lahat po ay nasa mabuting kalagayan. Napakagandang pong hapon ito. Sabi nga po, di ba, walang imposible sa Diyos. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa series natin na Faith Matters. Amen po. Ngayong hapon po, meron tayong ang ating pong pagbubulay-bulayan ay unsinkable faith sa Hebrews chapter 11 verse 7. Amen. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Amen. Sa Tagalog po, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noah ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen po. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, we give you glory, we give you honor. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Salamat po sa protection po at pagmamahal niyo sa bawat isa amin sa nakaraang linggo, Panginoon. Panalangin po namin na gabayan niyo po kami sa hapong ito. Hipuin niyo po ang aming mga puso at isipan sa mensaheng nais niyo pong iparating sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na malakaran po ang aming po matututunan ngayong araw. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Unsinkable faith. Kamusta po ang faith natin? Amen po. Unsinkable po ba? Kamusta po ang estado ng pananampalataya natin today? Tayo po ba lahat ay lumalago sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos? Amen po. Pag sinabi pong unsinkable faith, ibig sabihin po matatag na pananampalataya. Hindi po lumulubog. Ang halimbawa po ng mga taong kinalugdan ng Diyos noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya, sino po yung nakakakilala kay Hannah? Si Hannah po, matagal po siyang nagantay, maraming taon, no, para ibigay po sa kanya ng Diyos yung pinagdarasal niyang anak. Amen po. Sumunod po, si Joseph, the dreamer. Hindi po si kaya Joseph, the drummer. Bigay po yan ni Bong, hugot. Yan, kasi po si Joseph po, meron siyang vision ni God ng pagiging ruler mula nang bata pa lang siya. Pero nag-spend po siya ng 14 years sa kulungan para sa kasalanang hindi naman po niya ginawa. Next po, sino pa po? Si Moses. Gumala po siya sa loob ng 40 years. Habang hinihintay niya po yung susunod niyang assignment at malaman ang layunin niya sa buhay. Next po, si David. Sinabihan siya na magiging hari. Ngunit pagkatapos ay pinabalik siya sa pastulan upang magpastol ng maraming taon bago po siya nakapasok sa palasyo. Amen. Sino pa po? Si Abraham. Naghintay po siya ng 100 taon bago ipanganak si Isaac. Ang batang ipinangako ng Diyos sa kanya, maraming taon na ang nakalilipas. At panghuling example po natin, si Noah. Sino pong nakakakilala kay Noah? Nag-antay po siya ng 120 years bago umulan. Amen. Minsan po,
pakiramdam natin, sobrang tagal na po tayong nag-aantay, no? Minsan pakiramdam po natin na para tayong nalulunod na sa dami po ng problema natin, pinagdaraanan natin. Sa mga pagsubok po, minsan pinanghihinaan na po tayo ng loob, no? Imagine po kung si Noah, yung 120 years na nagantay siya ng ulan, ginagawa pa rin niya yung barko, parang siguro minsan pinanghinaan din siya ng loob, no? Ang tagal, no? Ngayon po, pero po, marami pong tao sa buong kasaysayan ang naghintay ng mas matagal pa kaysa sa iyo, kaysa sa akin. Nagtiwala po sila sa kabutihan at mga pangako ng Diyos. Amen po. Sinabi nga po, di ba ni Pastor Jesse last week, 15 years siya nagantay bago niya nakuha yung kasagutan sa panalangin niya. Nakaka-touch po, di ba, na yung overwhelming po yung yung power ni Lord na 15 years answered prayer. Kami po, more than 11 years, inaantay namin magsalita si Enzo. Nag-aantay pa din. Amen. Nag-aantay kami na gusto namin makapasok din siya sa regular school. At pag may video uli ng Mother's Day, mas mahaba na yung sasabihin. Amen po. Kaya wag po tayong sumuko, no? Kasi compared po sa unang panahon, maraming pang years. Yung iba 100 years. Magsikap po tayo na magkaroon tayo ng unsinkable faith at malalim na relasyon sa Panginoon. Amen. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen po. Pag sumuko po tayo, hindi na po natin makikita yung result kasi nag-stop na po tayo eh. Kaya tuloy lang po. Tuloy ang pag-aantay ng may pananalangin. Amen. Lahat po ba tayo familiar sa story ni Noah and the Ark? Siguro naman po na famous po. Amen. Yung summary po nito, ang mundo po ay napuno ng kasamaan at dahil sa matinding kasamaan, nagpasya po yung Diyos na magpadala ng baha. Si Noah po ay nakasumpong ng biyaya sa Diyos. Inutusan siya ng Panginoon na gumawa ng malaking barko para sa kanya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at sa asawa ng kanyang mga anak na lalaki at dalawa sa lahat ng nilalang na may buhay. Amen po. Nakinig po si Noah, dumating ang baha at naibalik ang sangkatauhan at mga hayop pagkatapos humupa ang tubig. Amen. Yun po yung short summary. Ang faith po is obedience when you don't understand. Sa tuwing sasabihin sa iyo ng Diyos na gawin ang isang bagay, ito po ay isang pagsubok sa iyong pananampalataya. Test of faith po. Ang tanong po, nagtitiwala ka ba sa Diyos o nagtitiwala ka ba sa sarili mo? Nagtitiwala po ba tayo sa salita niya? O nagtitiwala po tayo sa mundo? Susunod ka ba? O susunod po tayo dun sa nakakarami kasi ayaw po natin mag-decide. Amen po. Okay po. Sige. Naka-on po. Sige, thank you. Noah being warned of God of things not seen as yet. Ano po yung babala ng Diyos kay Noah sa mga bagay na mangyayari pero di pa niya nakikita? Amen po, binigyan po siya ng babala, no? God warned Noah of the flood. But he had never seen a flood. Di pa po siya nakakakita. Noah had never even seen rain. Hindi pa po umuulan noon. Sabi po sa Genesis chapter 2, verse 5 to 6, nang likhain ng Panginoong Diyos ang mundo at ang kalangitan, wala pang tanim sa mundo at wala pang binhi ng anumang halaman ang nabubuhay.
dahil hindi pa siya nagpapaulan at wala pang tao na mag-aalaga ng lupa. Pero kahit wala pang ulan, ang mga bukal sa mundo ang siyang bumabasa sa lupa. Amen po. So malinaw po no, wala pa pong ulan nung panahon po ni Noah. Kaya nung binalaan po siya ng Panginoon na magkakaroon ng flood, siguro po ang unang reaksyon niya, ano po yun, Lord? ano yung ulan? Ano yung flood? What moved Noah to go and build the ark? Ano po ba yung nagtulak sa kanya para sumunod sa Diyos na magtayo ng malaking barko? Ang sabi po sa Biblia, sa Romans chapter 10, verse 17, faith comes from hearing. Kung wala pong salita mula sa Diyos, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang nakasulat na salita sa Biblia at siya rin ay personal na nagsasalita sa iyong puso. Para po sa mga graduate ng TMA, ano po yung tawag doon? Hello po sa mga graduates. Logos po at Rema. Paano po kaya kung hindi agad sumunod si Noah? Dahil nag-aantay muna siya makakita ng ulan. Sinabi kaya niya na, Lord, pwedeng paulanin mo muna sa banda dito para makita ko kung ano yun, para maintindihan ko bago ako sumunod. Pero hindi po yun nangyari. Hindi po faith ang tawag doon. Kasi ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa salita ng Diyos, kundi kailangan mo ng pruweba, ng ebidensya. Sa ngayon po, di na natin kailangan ng ebidensya, no? Pag sinabi ng pag-ulan at pagbaha, kasi nakita na natin, naranasan natin, merong social media, merong news, may pictures, may video. Pero nung time po ni Noah, kailangan po ng malaking faith na pagtitiwala, na nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Kasi never pa po nilang nakita eh. At alam natin na meron siyang faith dahil siya ay sumunod. 100% sure siya, nagtiwala siya sa salita ng Panginoon. Hindi siya nagduda at nagtayo siya ng malaking barko. Amen po. Faith without work is dead. Kailangan mong sumunod kahit hindi mo naiintindihan. Noah moved with godly fear to build the ark and to save his family. Amen. Maaari pong ito rin yung nag-udyok sa kanya, no? Kasi lahat naman po tayo gusto natin kasama yung pamilya natin na maligtas. Kaya nakakatuwa po, 'di ba, na yung mga anak po natin na sila po yung gusto natin sa kanila na mapalapit at magkaroon ng relasyon sa Diyos. Napakalaking bagay po na makakasama po natin sila. Pero minsan po kung sino pa yung pamilya natin, yung pa yung pinakamahirap na akayin po, no? Parang siguro minsan dahil kaya na nakikita kanila na siguro hindi ka mabuting example, dapat ba na maging aware din po tayo sa alam mo sa condition sa atin po sa kung paano po tayo nagiging obedient kay Lord. Kasi kailangan po nakikita po sa gawa, hindi lang po sabihin natin na may faith tayo, na Christian tayo. Kasi hindi naman po nasa puso po natin 'yun, 'di ba? Na Christian tayo, may relasyon tayo kay Lord. Pero kung hindi po nila nakikita, yun po yung fruits yung fruits po yung gawa natin na nag-obey tayo kay God, na nakikita po sa atin na hindi na tayo magagalitin. Meron po ba magagalitin dito? Kung nagkasala, humihingi ng tawad. Kung naging magagalitin, repent, humihingi ng tawad. Amen. Sabi po sa Kawikaan, chapter 14, verse 26, sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala. Fear of the Lord. At ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Amen po. Ayop.
Okay. Nabuhay si Noah sa isang masamang lipunan. Kaya wag po natin gawing dahilan ang problema ng lipunan sa di natin pagkakaroon ng pananampalataya. Amen po. Ang sabi po sa Biblia sa Genesis chapter 6 verse 5 to 6. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Amen po. Ang faith po ni Noah na magtiwala at sundin ang salita ng Diyos ay hinatulan ang faithlessness ng mundo sa paligid niya. Lalo pong na-emphasize yung kawalan ng faith ng mga tao sa paligid niya dahil siya po yung full of faith. Maaari pong kinutya siya ng mga tao. Tinawag siyang tanga o baliw. Ngunit, si Noah pala ang tanging matinong tao sa paligid dahil siya lang ang naniwala at sumunod sa salita ng Diyos. Marahil ang mga tao, pag meron po silang makitang bago, lahat po sila magsisilapitan kay Noah, magtatanong sila na magtatanong. Ano yan? Anong ulan? Anong baha? Bakit ka gumagawa niyan? Siguro si Noah, habang ginagawa niya po yung barko, hindi po siya nagsawa na mag-preach. Pero yung mga tao, patuloy pa rin pong nagtatanong pero kinukutya po nila si Noah. Ang mga tao ay hindi nakinig kay Noah, ngunit siya ay patuloy na nangaral. Marahil po ang iba sa kanila ay hindi agad ni-reject si Noah. Marahil may nagsabi sa kanya na, gusto ko nang maniwala sa sinasabi mo, pero hindi pa ako ready. Hindi pa ako handa magsisi at magbago. Busy pa ako eh. Wala akong time. Babalik na lang ako pag ready na ako. Hindi nila pinansin ang malinaw na mga babala o nagpasya na lamang silang sumama sa karamihan. Minsan po, ang hirap, di ba, na ikaw lang yung outcast. Parang ang lagi nating choice, sige, sama na lang ako. Ngunit dumating po ang tubig baha, walang nakatakas dahil ang baha ay tumakip sa buong lupa. Nakaka-relate po ba tayo? Sa panahon po natin ngayon, hindi po tayo nauubusan ng dahilan. Pag ayaw po natin sumunod, maraming dahilan. Pero pag gusto po nating sumunod sa salita ng Diyos, marami pong paraan. Amen po ba? Huwag po natin antayin maging huli ang lahat. Huwag po natin antayin na mawalan tayo ng trabaho o kaya ay mawalan tayo ng oras dahil hindi natin alam kung hanggang kailan po tayo mabubuhay sa mundo. Kapag binigyan ka ng Diyos ng misyon, makatitiyak kang magkakaroon ka ng mga pagkaantala. Kagaya po ng sabi ni Kuya Joseph kanina, di ba? Nagkakaroon tayo ng kahirapan, pagkaantala, paglihis, mga dead end. Ito po ay natural na bahagi ng buhay. Ngunit maaari po tayong maging handa para po dun. Halimbawa po, kung sino man ang may karapatang masiraan ng loob, sino po ba yun? Si Noah po, 120 years, di ba? Ginawa niya yung ark. Maaari ka bang gumugol ng 120 years sa isang project na hindi ka nakaka-receive ng encouragement? Nagtiwala po si Noah sa Diyos at nang marinig niya ang babala ng Diyos tungkol sa hinaharap, naniwala si Noah kahit na walang palatandaan ng baha for 120 years. Marahil po maraming araw na ayaw ni Noah na magtrabaho. Ngunit sa loob ng 43,800 days, pumunta siya sa parehong lugar at nagtrabaho siya, hindi siya sumuko. Amen. Kaya wag po tayong sumuko sa pangarap natin. Amen po. Wag po natin sukuan ang ating marriage. Maayos din po yun. Sino yun? Wag po tayong sumuko sa kalusugan. Magiging healthy din. Wag na wag tayong susuko. Wala pong imposible sa Diyos. God is in control. Amen. The Bible says that Noah was a preacher of righteousness. Bago po tayo maging preacher of righteousness, kailangan po muna nating maging righteous. Ano po bang ibig sabihin ng pagiging righteous or matuwid?
Ang sabi po sa Biblia sa Genesis chapter 7 verse 1, sinabi ng Panginoon kay Noah, pumasok ka sa barko kasama ng buong pamilya mo. Sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid. Amen. Si Noah lang po ang matuwid. Kaya ano po bang ibig sabihin ng righteous, yung pagiging matuwid katulad ni Noah? Ang sabi naman po sa Genesis chapter 6 verse 9, ito ang kasaysayan ni Noah. Matuwid at mabuting tao si Noah noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Noah walked with God. Meron po siyang relasyon sa Panginoon. At sa Genesis po, chapter 6, verse 22, at ginawa nga ni Noah ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Amen. Pero si Noah po ay naligtas, hindi po sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya, not by works, but by grace. Amen. Sabi rin po sa Genesis chapter 6 verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Noah was made righteous in the sight of the Lord by faith. Kinailangan po ni Noah na magtiyaga at magtiwala sa plano ng Diyos para sa kanya. Sa pagtatapos po ng kwento ni Noah, nakaligtas po ang pamilya ni Noah, no? 120 years, ginawa niya po yung barko, nag-preach po siya, pero 8 lang po silang nakaligtas. Yung mga anak lang niya, mga asawa ng anak niya, at yung mga hayop po. Hindi naman po obligasyon ni yung part po ni Noah, ginawa niya. Nag-preach po siya. Nakipagtipan po ang Diyos sa pagitan niya ni Noah at ng kanyang nilikha na sinasagisag ng isang bahaghari. Kailangan nating piliin na manatiling tapat sa Diyos sa halip na isipin at mag-worry sa iniisip ng ibang tao. Bilis po ba? Bagalan ko po. Conclusion na pala. Kapag nagdarasal po ba tayo ngayon, o di kaya nagbabasa tayo ng Biblia, may sinasabi po ba sa atin ang Panginoon? Meron po ba? Meron po ba tayong naririnig? Tulad po ni Noah, magtiwala po tayo sa salita ng Diyos. Meron po bang pinapagawa sa atin ngayon ang Diyos na napakahirap sundin? Ang hirap pong sumunod, di ba po? Pero tulad ni Noah, tayo po ay sumunod sa Diyos ng walang pag-aalinlangan. Humingi po tayo ng kalakasan, kapangyarihan, at kakayahan. Humingi po tayo sa Diyos na sundin ang hinihiling niya. Tayo po ay patuloy na mamuhay na may unsinkable faith every day. Ang ating pong Diyos ay Diyos na matuwid, na paghatol na dapat parusahan ang kasalanan. Ngunit ang higit na kamangha-mangha, siya ay isang Diyos na naglaan ng paraan ng pagtakas mula sa kanyang paghatol. Ginawa niya po ito para kay Noah sa pamamagitan ng arko. Ngayon, gayon pa man, si Jesucristo ang paraan ng pagtakas ng Diyos mula sa kanyang paghatol. Jesus Christ is the ark of our salvation. Siya po ang pintuan kung saan dapat pumasok ang sangkatauhan upang maligtas. Amen. Kaya ang sabi po sa Bible, sa John 14, verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Salamat po. Po tayong discussion questions. Paki-flash po, Ate Lay. Yan. So, pang ano po yan, ha? Pang Miss Universe daw po ulit. Against all odds. Hindi, like Noah. So, alam po natin yung story ni Noah, no? All odds po yan. Palitin mo ng konti, Ate Lay, hindi umabot yung dulo. Sige po. Salamat po sa lahat ng mga nakasama natin dito sa church at doon sa live. Salamat sa patuloy niyo panalangin. Patuloy niyo tayong talanginan. Alam natin that we will carry on with our calling. Ano?
Amen. Glory to God po. Marami po salamat sa lahat po ng nakibahagi po sa atin ngayong araw na ito sa FB Live at ganun din po dito sa church po. Tunay nga po na nangungusap po ang Panginoon sa atin at araw-araw po tayong binabago ng ating Panginoon. Glory to God. Amen. Praise God po. Salamat po sa lahat po na nakilahok po sa ating mensahe ngayong hapon. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at patuloy na pananalangin. Praise God po. Napakabuti po ng Panginoon.